Senator Francis Escudero retained his position as Senate President after earning 19 votes during the opening of the 20th Congress. Former Senate President Vicente Soto III, who returned to the upper chamber after winning a fresh mandate in the May polls, was elected Senate Minority Leader with 5 votes. Let's take a look at how things went this morning with mobile journalist Merrimon Reyes. So Merrimon, well, 19 voted for Senator Escudero. Let's go to the 5 who make up the minority. Yes, Senator Tito Soto, who was also vouched by several lawmakers, only garnered 5 votes for that. So this would mean he would be leading the Senate minority, including Senators Risa Hontiveros, Senator Loren Legarda, Senator Ping Lacson, and Senator Mig Zubiri. However, Senator Risa Hontiveros is actually a different move kasi base sa lahat ng mga naging pahayag natin sa mga lumipas na linggo, sinasabi ni Senadora Risa na siya raw ay magiging independent. However, though may differences daw sa ilang mga sentimiento or pananaw si Senadora Risa dito kay Senator Tito Soto, especially when it comes to the SOGI bill and other matters, pareho naman daw ang kanilang pananaw pagdating sa check and balances. So she is excited. Actually, nakausap natin siya earlier bago sila magsialisan dito sa batasan na she is excited to work with the Senate minority, says. Hi, Merrimon, si Shonto. Ano naman nagyari dun sa mga Duterte senators or Duterte bloc na tinatawag natin? They didn't go to the SONA, including presidential sister Amy Marcos. So anong ginawa nila today? Oo, actually silang itong Duterte bloc, kumpleto naman sila doon sa formal opening of the regular session ng Senado under the 20th Congress. Pero 2 weeks ago, sinabi na mismo ni Senator Bato de la Rosa na he will not be attending President Bongbong Marcos' State of the Nation address today dahil nga merong ilang mga kongresista raw o kaya mga tao raw sa Malacanang na ayaw niya raw makipagplastikan. Earlier, bago rin na magkaroon ng lunch break at bago rin na magsialisan sa Senado itong mga mambabatas, nasabi naman ni Senadora Amy Marcos na silang Duterte bloc, tulad naman last year, ang decision daw nila not to attend the SONA is a decision made by the bloc as a whole. Pero para sa kanya, ang nasabi niya, may ibang mga matter pa raw na kailangan bigyan ng atensyon at yung mga nilalaman ng SONA ni Pangulong Marcos mababasa o mapapanood naman daw nila mula sa media outfits. Merrimon, ang haba ng araw mo mula sa opening ng yung inaugural session ng Senado hanggang ngayong gabi, nandyan ka sa Batasang Pambansa. Ano ba ang mga kapansin-pansin sa mga pangyayari na naiiba sa mga dati mong pag-cover ng SONA? Sa lumipas na SONA na napuntahan natin, yung red carpet na nakagawian talaga natin dito kung saan yung mga lawmaker natin both from the House and from the Senators, from the Senate will be having a media photo opportunity gracing their entries or their fashionable outfits. Ngayong araw mellowed down or toned down talaga ito. Yung red carpet naging red mat lang doon sa labas nga ng Senate building and even dito sa House. Ito ang nag-serve lang, ang pinaka-purpose lang nito para matanggal yung mga putik-putik sa mga sapatos. Pero tulad dito sa likuran ko, simula kanina umaga hanggang ngayong gabi na natiling malinis at maaliwalas itong loob nga ng batasan. At even itong mga mambabatas, hindi sila masyadong nagpapaunlak talaga ng posing pagdating doon sa media photo opportunity even from the Senate. Ito ay parang maging pakikisama daw nila doon sa sunod-sunod na pagbaha dahil nga dito sa habagat at sa mga bagyo. So ito yung pinaka nakita nating pagbabago today, Ses. Maraming salamat. Mobile Journal, Merrimon Reyes.